Akala ni Aling Rosa ligtas na siya nang makaalis sa baryo ng mga aswang pero paano kung ang mismong dugo niya na ngayon ang ginawang pugad ng kasamaan? Isang sumpang hindi niya matatakasan, isang bangungot na hindi niya alam kung kailan matatapos. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at salaysay na ibinahagi ng ilan nating kababayan. Maaari itong naglalaman ng mga elemento ng kababalaghan, alamat at pamahiin na nakaugat sa ating kultura. Layunin lamang nito ang maghatid ng takot, aral at libangan. Ang lahat ng karakter, lugar at pangyayari ay maaaring tumugma o hindi sa totoong buhay. Nasa inyo na ang pagpapasya kung maniniwala kayo o hindi. Kung minsan, ang pinakakaraniwang bagay ay nagiging dahilan para maharap tayo sa mga bagay na hindi maipaliwanag, isang simpleng trabaho, isang maliit na negosyo, o isang walang malay na paglalakbay papunta sa lugar na di natin kabisado. Gaya ng isang tindera ng burong isda na buong tapang na naglakbay upang ibenta ang kanyang paninda, hindi niya alam na sa baryong pinuntahan niya ay hindi lang gutom sa pagkain ang sasalubong sa kanya, kundi gutom ng ibang uri ng nilalang. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nagbuhat si Aling Rosa ng kanyang basket na puno ng burong isda. Siya ay isang payak na babae, nasa edad 35, mahinhin magsalita, at kilala sa kanilang bayan bilang masipag na tindera. Sa tuwing siya'y dumadaan sa palengke, nakasanayan na ng mga tao ang amoy ng binurong isda, maasim, matapang, ngunit paborito ng marami. Ngunit ng araw na iyon, sa halip na karaniwang ruta papunta sa pamilihan, nagpasya siyang tahakin ang isang kalsadang hindi niya pa naranasan. Wala siyang kamalay-malay na iyon ang simula ng kanyang bangungot. Tahimik ang daan, masyadong tahimik. Ang mga ibon na karaniwang maririnig sa mga puno ay biglang nawala ang huni. Ang hangin ay malamig na may kakaibang bigat, parang may nakasabit na tanong sa paligid na hindi niya maunawaan. Habang naglalakad siya sa makipot na daang lupa, napansin niya ang makapal na mga damo na tila hindi pa natatapakan ng kahit sino. Walang ibang tao, walang ibang tindero, at kahit alinggaw ng sasakyan ay wala siyang naririnig. Sa halip, ang bawat yapak niya ay umaalingaw sa katahimikan, parang may kasunod siyang hindi niya nakikita. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakita niya ang isang baryo. Mula sa malayo, mukha itong ordinaryo, mga kubo, mga ilaw na nagmumula sa mga gasera, at ilang tao na tila abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit nang siya ay makalapit, nakaramdam siya ng malamig na kilabot. Ang mga mata ng mga tao ay nakatingin sa kanya na para bang inaamoy ang dala niyang paninda. Sa halip na simpleng tingin ng interes, iyon ay tingin ng pananabik, ng gutom na hindi niya maipaliwanag. Magandang gabi po, burong isda, mura lang, mahina niyang alok, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit ang mga tao ay hindi agad lumapit. Sa halip, nagsiusap-usap sila, bulong-bulungan, habang ang ilan ay nakangiting parang may itinatagong lihim. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. Payat ito, puti ang buhok, at ang mga matay tila lumulubog sa kanyang mga pisngi. Iha, dito ka ba talaga nagtitinda? Hindi ko pa kita nakikita rito, tanong nito, ngunit ang boses ay malamig, halos pabulong, na parang may kahulugan sa likod ng mga salita. Tumango lang si Aling Rosa, hindi makapagsalita ng maayos. Inabot niya ang isang garapon ng burong isda, ngunit napansin niya na imbes na kunin agad ito, inamoy muna ng matanda ang kanyang kamay, hindi ang paninda, kundi siya mismo. Napaatras siya, nakaramdam ng matinding kaba. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang batang lalaki. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi kumukurap at ang mga matay tila kumikislap sa dilim. Nang siya'y ngumiti, parang may mahahabang ngipin na kumislap sa ilalim ng liwanag ng gasera. Pinikit niya sandali ang kanyang mga mata, umaasang imahinasyon lamang iyon. Ngunit nang idilat niya muli, wala na ang bata, tila naglaho ito ng walang bakas. Nagsimulang dumami ang mga taong lumalapit, isa-isa, dahan-dahan, at ang kanilang mga tingin ay nagiging mas matalim, mas mapanganib. Wala na siyang narinig kundi ang mahinang ugong ng hangin at ang tibok ng kanyang sariling dibdib. At doon niya napagtanto, hindi siya basta napadpad sa isang baryo. Ito ay baryo ng mga nilalang na gutom hindi sa pagkain, kundi sa laman ng tao. Subalit bago niya maisip kung tatakbo ba siya o mananatili, may isang matinis na tinig mula sa gitna ng mga tao ang biglang nagsalita,
ang paninda mo ay mabango pero ikaw, mas mabango. Napahigpit siya ng hawak sa basket, malamig ang pawis na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung makakatakas pa siya o kung iyon na ang kanyang huling gabi. Ang tanging malinaw ay nakapasok na siya sa lugar kung saan ang bawat ngiti ay nagtatago ng mga pangil at ang bawat tingin ay gutom na hindi kayang busugin ng karaniwang pagkain. Ngunit ang tanong, paano siya nakalabas upang maibahagi ang kwentong ito? O baka naman hindi siya tuluyang nakalabas? Mabigat ang hanging bumalot kay Aling Rosa habang nakatayo siya sa gitna ng baryo. Ang mga mata ng mga tao'y hindi umaalis sa kanya, mga titig na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hawak-hawak niya ang basket ng burong isda, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili upang hindi mahalata ang takot. Sa kanyang dibdib ay bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at bawat pintig ay parang kumakalampag sa katahimikan ng paligid. Baka gutom lang sila, bulong niya sa sarili, ngunit kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Dahil may kung anong kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang batok, isang lamig na hindi dulot ng hangin, kundi ng presensyang hindi niya makita. Habang patuloy ang pagbubulong-bulungan ng mga taga-baryo, napansin niya ang isang bagay na lalong nagpahigpit ng kanyang dibdib. Ang mga ilaw mula sa gasera sa gilid ng daan ay tila kumikindat, parang may ritmo, sumasabay sa mga titig ng mga tao. Sa bawat saglit na namamatay ang ilaw, tila mas dumarami ang anino sa paligid. At sa bawat pagbabalik ng liwanag, iba't ibang mukha ang nakikita niya. May mga mukhang maputla, may mga mukhang tila nilamon ng sakit, at may ilan na parang hindi na tao, mahahabang ngipin, mga matang kulay dilaw, balat na parang tuyong balat ng hayop. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Kaya't pinilit niyang ituon ang sarili sa kanyang paninda, marahang nag-alok ng burong isda, ngunit halos walang kumukuha. Sa halip, mas lalong lumalapit ang mga tao, dahan-dahan na parang may hinihintay. Sa isang gilid ng baryo, napansin niya ang isang bahay na yari sa kahoy at pawid. Hindi ito tulad ng ibang kubo, mas luma, mas madilim, at tila may kung anong kakaibang aura na bumabalot dito. Sa bintana, saglit niyang nasilayan ang isang babae, nakatitig sa kanya. Maputi ang balat nito, halos kumikinang sa dilim, at ang mga mata ay pulang-pula na tila umaapoy. Nang kumurap si Rosa, wala na ang babae sa bintana. Ngunit sa pagkakatalikod niya, pakiramdam niya ay may malamig na hiningang dumampi sa kanyang bato. Hindi ka taga rito, hindi ba? Isang malalim na tinig ang biglang bumungad mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya, isang lalaking matangkad ang nakatayo roon. Payat ito, nakasuot ng lumang kamisa de chino, at ang balat ay kulay abo na parang hindi na dinadaluyan ng dugo. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya, malamig at puno ng tanong, ngunit may halong gutom. Napaatras siya, pilit pinapakalma ang sarili. Nagbebenta lang po ako ng burong isda, baka may magustuhan kayo, mahina niyang sagot. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lamang ang lalaki, isang ngiti na nagpakita ng mga pangil na hindi pangkaraniwan. Mula sa kabilang dulo ng baryo, muli niyang nakita ang batang lalaki na kanina ay nakatitig sa kanya. Ngayon, nakaupo ito sa ilalim ng isang puno, kinakain ang isang bagay na hindi niya maaninag dahil natatakpan ng anino. Ngunit nang dumaan ang mahina, ngunit malamlam na ilaw mula sa gasera, nakita niya ang kislap ng dugo sa bibig ng bata. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang dibdib, pinipigil ang sariling mapasigaw. Ngunit sa halip na umalis, pinili niyang manatili, umaasang baka makahanap siya ng ligtas na paraan palabas ng baryo. Sinubukan niyang kausapin muli ang matandang babaeng unang lumapit sa kanya. Inay, maaari po bang itanong kung saan ang daan palabas? Ngunit imbes na sagot, isang malamig na tawa ang ibinigay ng matanda. At sa isang iglap, napansin niyang ang balat ng matanda ay tila unti-unting lumuluwag, gumagapang pababa sa kanyang pisngi, para bang tinatanggal nito ang maskara ng pagiging tao. Sandali lang iyon, at muli itong bumalik sa dating anyo, ngunit sapat para iparamdam kay Rosa na hindi na siya ligtas. Sa mga sumunod na sandali, napansin niya ang katahimikan. Maging ang mga kuliglig ay tumigil sa kanilang ingay. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang sariling paghinga at ang sabay-sabay na yabag ng mga tao na papalapit sa kanya. Isa-isa, dahan-dahan, paikot.
Para bang siya ang hayop na hulihin sa gitna ng isang pangangaso. Sa gitna ng takot, napansin niya ang kakaibang paggalaw sa lupa. May maliliit na bitak na lumilitaw, at mula roon ay umaalingasaw ang amoy ng nabubulok na karne. Tumindi ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi na lamang siya basta napadpad sa baryo, tila may nag-udyok, may nagtulak, para siya mismo ang lumapit sa patibong na ito. At bago pa man siya makapagpasya, kung tatakbo ba siya o magsusumamo, muling nagsalita ang lalaking payat na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi ka makakaalis, hindi pa ngayon. Napakagat siya sa kanyang labi, pinipigil ang luhang gustong kumawala. Wala siyang alam kung paano nakarating sa baryong ito, at mas lalo siyang walang alam kung paano makakalabas. Ang tanging malinaw ay nagsisimula ng ipakita ng mga nilalang ang kanilang tunay na anyo, unti-unting ibinubunyag ang dilim na matagal nang bumabalot sa baryo. Ngunit ang mas nakakatakot, hindi niya alam kung siya ba ang pinakahihintay nilang pagdiriwang ng gutom ngayong gabi. Halos mabasag ang dibdib ni Aling Rosa sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay lalong sumisikip ang bilog ng mga taong pumapalibot sa kanya. Ang kanilang mga mata ay naglalagablab ng gutom, at ang bawat hakbang ay kasabay ng isang unti-unting pagsakal sa kanyang paghinga. Sinubukan niyang umatras, ngunit agad siyang nabanggan ng isa sa mga babae na nakaputi ng lumang duster. Malamig ang balat nito, parang hindi na buhay, at ang mga daliri ay mahahaba na tila gustong kumapit sa kanya. Hindi ako pwedeng manatili rito, bulong niya sa sarili, ngunit tila wala nang makakapakinig. Biglang tumahimik ang lahat, kasabay ng paghinto ng hangin. Ang katahimikan ay halos nakabibingi, at sa isang iglap ay narinig niya ang mahinang iyak ng isang bata. Hindi siya agad lumingon, ngunit sa bawat pagdaing ng iyak, pakiramdam niya hinihila ang kanyang kaluluwa. Nang sa wakas ay napilitan siyang silipin, nakita niya ang isang batang babae, marumi ang suot, walang tsinelas, at may mga sugat ang tuhod. Nakatingin ito kay Rosa, umiiyak, ngunit kakaiba ang mga mata nito, madilim, parang dalawang butas na walang laman. Aling Rosa, tulungan mo ako, mahina ngunit malinaw na tinig ang lumabas mula sa bibig ng bata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano nalaman ng bata ang kanyang pangalan? Hindi niya kilala ang batang iyon at wala siyang sinabi kanina. Hindi niya maipaliwanag, ngunit naramdaman niyang may mabigat na ugnayan sa pagitan nila, parang matagal nang nakilala siya ng bata. Ngunit kasabay ng paglapit ng bata, ay ang unti-unting pagbabalat ng kanyang mukha, at doon niya nakita na hindi balat ng tao ang nasa ilalim, kundi parang kaliskis ng isang hayop. Napasigaw siya at agad umatras, halos mabitawan ang basket ng paninda. Ngunit bago pa man siya makatakbo, biglang humarang ang matandang babaeng kanina inakangisi sa kanya. Wala ka nang babalikan. Handa ka na, iha, bulong nito, at sa bawat salita ay may lumalabas na amoy ng nabubulok na karne mula sa bunganga nito. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang problema. Sa likod ng baryo, biglang bumangon ang isang alinggaw-ngaw ng mga aso. Unay isa lamang, ngunit sumunod ang dalawa hanggang sa naging sabay-sabay na tila isang koro ng mga halimaw. Ang kanilang tahol ay hindi pangkaraniwan, malalim, mabigat at halos parang mga sigaw ng tao. At nang igawin niya ang kanyang paningin, nakakita siya ng tatlong malalaking aso na tumatakbo papalapit. Ang kanilang mga katawan ay payat ngunit mahahaba at ang mga mata ay pulang-pula. Ang mga dila ay nakabitin at ang kanilang mga ngipin ay tila mas matalas pa sa mga kutsilyo. Ngayon, hindi lang mga tao ang kanyang kinatatakutan, maging ang mga hayop sa baryo ay tila alipin din ng kasamaan. Napaatras siya, halos mapaupo, ngunit biglang humawak ang isang bata sa lailayan ng kanyang palda. Nang lingunin niya, isa itong batang lalaki na mukhang 7 taong gulang. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti umaabot hanggang tainga, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa dilim. Huwag kang tatakbo, Aling Rosa, dito ka na. Nanginginig ang kanyang tuhod. Hindi niya alam kung saan siya titingin o sino ang dapat niyang takasan. Ngunit sa kabila ng lahat, bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang yumaong ina noon, huwag kang lalapit sa mga lugar na hindi mo alam ang pinagmulan. Dahil may mga baryo na hindi ginawa para sa tao. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang nakatingin sa mga nilalang na pumapalibot sa kanya.
Ngunit sa halip na sumuko, pinilit niyang hawakan ang basket ng burong isda, para bang iyon lang ang natitirang sandata niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may kahulugan ang panindang iyon sa lugar na ito. At sa kanya napansin, ang mga mata ng mga tao'y nakatuon hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mga garapo ng burong isda. Ang kanilang mga lieg ay dahan-dahang gumagalaw, parang naaakit sa amoy nito, ngunit sabay ring nagpipigil. Para bang ang burong isda ay maihatid na alaala o sumpa na hindi nila kayang lapitan ng basta-basta. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng plano, isang sigaw ang biglang pumunit sa katahimikan. Isang lalaki mula sa dulo ng baryo ang biglang bumagsak sa lupa, humihiyaw at ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Ang kanyang balat ay nagbitak, ang kanyang mga buto'y nagkakalas, at sa bawat piraso ng pagbabago ay lumalabas ang isang nilalang na hindi na maituturing na tao. Ang kanyang mukha'y nagdurog-durog, at ang natira na lamang ay isang bibig na puno ng matatalim na pangil. Nagkagulo ang mga tao, ngunit hindi ito kaguluhan ng takot, kundi kaguluhan ng pagkasabik. Lahat sila'y nagsimulang magsilapit, umaatungal, parang sabay-sabay na gutom na gutom. At doon, sa gitna ng kaguluhan, natigilan si Rosa. Dahil mula sa pinakamadilim na sulok ng baryo, nakita niya ang isang nilalang na mas nakakatakot kaysa sa lahat ng naroon. Hindi ito basta tao, hindi rin basta halimaw. Isa itong anino, mahaba, malaki at walang tiyak na anyo. Ngunit ang mga mata nito'y tila nag-aalab at nakatutok lamang sa kanya. At bago pa man siya makagalaw, narinig niya ang tinig na malamig at mahaba, "Ikaw ang hinihintay namin." Sa bawat saglit na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang bangungot na kinasadlakan ni Aling Rosa. Ang mga anino sa paligid ay tila nabubuhay, kumikilos sa gilid ng kanyang paningin, ngunit sa tuwing lilingon siya ay naglalaho ito na parang usok. Ang mga nilalang na nakapalibot sa kanya ay mas lalo pang nagiging tahasan sa pagpapakita ng kanilang tunay na anyo. Ang kanilang mga balat ay kumikislap na parang tuyong balat ng hayop, ang kanilang mga mata ay nagiging dilaw at pula, at ang kanilang mga ngipin ay unti-unting lumalabas kahit nakapikit ang kanilang mga labi. Hindi na lamang siya basta pinapanood. Ngayon, nararamdaman niya ang init ng kanilang mga hininga, amoy ng dugo at bulok na laman na humahalo sa malamig na hangin. Ang mga kamay nila ay umaabot, halos abutin ang kanyang braso, at ang ilan ay tila nagbubulungan ng mga salitang hindi niya maunawaan, mga salitang parang panalangin, ngunit masyado itong madilim at puno ng sumpa. Gusto niyang tumakbo, ngunit saan? Ang bawat daan palabas ng baryo ay natatakpan ng mga nilalang. Ang mga aso na may pulang mata ay nakaharang sa kalsada, umuungol at tumutulo ang laway na parang asid, sinusunog ang tuyong damo sa lupa. Sa kanyang likuran, naroon ang lalaking nagbago ng anyo, ngayon ay gumagapang na parang halimaw, nakayuko at handang sumunggab anumang oras. At sa itaas, ang malaking anino na may nagliliyab na mga mata ay nakatingin lamang, tila pinipigilan ang lahat hanggang sa oras na siya mismo ang kumilos. Napapikit si Rosa, halos humihikbi, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng bumigay. "Diyos ko, tulungan mo ako," dasal niya, kahit pa hindi niya alam kung maririnig pa siya sa lugar na iyon. Ngunit sa halip na ginhawa, lalo lang lumakas ang tinig ng mga nilalang. "Hindi ka makakatakas. Sa amin ka na." Biglang gumalaw ang lupa, at mula sa maliliit na bitak ay lumabas ang mga kamay na kulay itim, payat at mahahaba ang mga kuko. Isa-isa, kumapit ang mga kamay sa kanyang mga paa, pilit siyang hinihila pababa. Napasigaw siya at buong lakas na tinadyakan ang lupa, pilit na inaalis ang sarili. Sa kanyang takot, muntik nang mabitiwan ang basket ng burong isda, ngunit hindi niya pinakawalan, hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niya na iyon lamang ang natitira niyang sandigan. Nang malapit na siyang bumagsak, isang kakaibang tunog ang umalinggaw mula mismo sa kanyang basket. Isang mabigat na pagputok ng takip ng garapon, kasabay ng malakas na amoy ng burong isda na pumuno sa paligid. Saglit na umatras ang ilang mga nilalang, napapikit, at ang kanilang mga anyo'y tila ng hina. Ngunit hindi nagtagal, muling bumalik ang kanilang mga titig, ngunit ngayon, mas galit, mas uhaw, mas mapanganib. Narinig niyang muli ang iyak ng batang babae kanina, ngunit ngayong pagkakataon ay mas malapit na, mas matinis, at halos sumasabay sa tibok ng kanyang puso.
Lumingon siya at nakita itong nakatayo lamang sa gilid, hawak-hawak ang isang basag na manika. Ngunit ang mukha ng bata ay wala na, ang balat nito'y tuluyang nahulog, at ang natira na lamang ay isang bunganga na nakanganga ng malaki, puno ng matatalim na ngipin. Ang mga mata ay pawang butas na naglalabas ng usok. Nanginig ang katawan ni Rosa, halos mapatid ang kanyang boses sa pagsigaw. Ngunit bago pa siya makagalaw, naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang nilingon, at ang lalaking payat na kanina ay ngumingisi ay nasa kanyang tabi na ngayon. Malapit na malapit, at sa bawat hininga nito ay nararamdaman niya ang init ng dila nitong tila humahaplos sa kanyang leeg. Ngayon, iha-oras mo na, bulong ng lalaki, halos sinasayaw ang bawat salita. Sa desperasyon, binasag ni Rosa ang isa sa mga garapon ng burong isda sa mismong mukha nito. Kumalat ang asim at malansang amoy, at sa isang iglap ay napasigaw ang lalaki, na paatras, at ang balat nito ay nagbitak-bitak na parang sinusunog. Ngunit ang sigaw na iyon ay naging hudyat ng lahat. Sa halip na matakot, nagsabay-sabay ang mga tao, humiyaw ng isang tinig na hindi pangkaraniwan, isang halo-halong sigaw ng tao, hayop at demonyo. Tumakbo siya, hindi alam kung saan, habang ang mga nilalang ay nagsimulang sumugod. Ang mga gasera sa paligid ay sabay-sabay na namatay, at ang baryo ay binalot ng itim na dilim. Tanging liwanag mula sa mga nagliliyab na mata ng mga halimaw ang nagsilbing gabay sa kanyang daan. Sa bawat kanto ng baryo, may nakaharang, isang aso na halos kasing laki ng kabayo, isang bata na gumagapang sa dingding na parang gagamba, at isang matandang lumilipad na tila walang anino. Ngunit ang pinakamalupit, ang aninong nakatingin mula sa itaas ay gumalaw na. Dahan-dahan itong bumaba, mas lumalaki habang lumalapit, at ang mga mata nitong nag-aalab ay tumutok lamang sa kanya. Hindi na ito basta presensya, isa itong kapangyarihang nakaukit mismo sa lupa, at ngayon, siya ang sentro ng lahat. Habang humihingal at nagtatangkang tumakbo si Rosa, ramdam niya ang bigat ng katotohanang wala na siyang mapupuntahan. Ang baryo ay naging isang bitag at siya ang tanging huli. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, may bulong na paulit-ulit na lumalabas, hindi pa ito ang katapusan pero malapit na. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa habang patuloy siyang tumatakbo sa makipot na daan ng baryo. Ang basket na hawak-hawak niya ay halos mabitawan na, at ang amoy ng basag na burong isda ay kumalat na sa hangin. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang bigat ng takot na parang nakalapat na bakal sa kanyang dibdib. Ngunit mas lalong nakapagtataka, sa halip na mamatay o tumigil ang mga halimaw sa amoy na iyon, tila mas lalo silang naging mabangis. Ang kanilang mga mukhay mas tumalim, ang mga mata ay mas nag-apoy ng gutom, at ang kanilang mga sigaw ay halos makabingi. Napansin niya ang isang daan papunta sa gitna ng baryo, kung saan may lumang balete na napakalaki. Doon siya tumakbo, umaasang makakatakas. Ngunit sa kanyang paglapit, nagulat siya sa kanyang nakita, nakapalibot sa puno ang daan-daang garapon ng burong isda. Lahat ay nakalinya, tila may ritual na naganap doon. Ang ilan ay bukas na, at ang kanilang laman ay hindi na lamang simpleng isda. May mga bagay sa loob na hindi maipaliwanag, maliit na mga kamay, mga matang tila nakatingin pa rin, at laman na parang hindi dapat nandoon. Napaatras siya, muntik ng masuka, ngunit bago pa siya makalayo ay narinig niya ang tinig ng matandang babae na kanina ay humarang sa kanya. Akala mo ba'y aksidente ang pagdating mo rito? Hindi ka napadpad dito, iha. Ikaw mismo ang hinila. Nanigas si Rosa, halos hindi makapagsalita. Anong ibig mong sabihin? Lumapit ang matanda, at sa paglapit nito ay nakita niya ang mga labi nitong unti-unting nagbibitak, bumubuka, at mula roon ay lumabas ang mahabang dila na parang ahas. Ikaw ang tagapagdala. Ang burong isda mo, hindi yan basta paninda. Yan ang pamana ng inyong pamilya, hindi ba? Akala mo ba'y basta-basta lang ang amoy niyan? Hindi, ihayan ang susi. Nanginig si Rosa. Naalala niya ang huling bili ng kanyang ina bago ito namatay. Huwag mong kalilimutan, Rosa. Ang paninda natin ay hindi dapat mawala. Yan ang magtatali sa atin sa ating pinagmulan. Noon, akala niya ay simpleng bilin lang iyon, tanda ng kabuhayan ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, sa gitna ng dilim at mga halimaw,
unti-unting nagkakaroon ng bagong kahulugan ang lahat. Hindi ka nagbebenta ng burong isda para sa tao. Nagdadala ka ng alay para sa amin, dagdag ng matanda, sabay tawa na malalim at nakakapangilabot. Parang biglang nagdilim ang kanyang paligid. Ang lahat ng mga tao sa baryo, ang mga batang may matatalim na ngiti, ang mga asong may pulang mata, at ang lalaking nagbago ng anyo, sabay-sabay na lumuhod sa paligid ng balete. Nakatingala sila, nagdarasal ng mga salitang hindi niya maunawaan, at sa bawat bigkas ay gumagalaw ang lupa, lumalaki ang mga bitak, at lumalabas ang mga aninong kumakapit sa ugat ng puno. Nais niyang sumigaw, nais niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako. Ang basket sa kanyang mga kamay ay nagsimulang uminit, at ang mga garapon sa loob nito ay nagsimulang kumulog, parang may kumakatok mula sa loob. Isa-isa, nagsiputok ang mga takip, at mula sa mga garapon ay lumabas ang itim na usok na may kasamang sigaw ng mga nawawalang kaluluwa. Napaluha siya. Hindi ko alam, wala akong alam dito. Ngunit sa halip na kaawaan, mas lalo lamang siyang tinawanan ng mga nilalang. At saka dumating ang pinakanakakagimbal na pangyayari, mula sa mismong puno ng balete, isang katawan ang bumaba. Isang babae, nakaputing saya, mahaba ang buhok, at sa unang tingin ay parang tao. Ngunit nang lumapit ito, nakita niya ang mukha, kamukhang kamukha ng kanyang ina. Rosa, mahina ngunit malinaw ang tinig. Bakit bumalik ka? Nanlaki ang kanyang mga mata. Iina. Hindi patay ka na. Hindi ka nabuhay. Ngunit mumiti lamang ang nilalang, at sa ngiting iyon ay lumabas ang mga pangil. Hindi ako nawala, anak. Ako ang nag-akit sa'yo rito. Ikaw ang susunod sa akin. Napahagulgol si Rosa, halos mawalan ng lakas. Ang lahat ng iniisip niyang ligtas at banal ay biglang naging bahagi ng mismong bangungot na bumabalot sa kanya. Wala na siyang matakbuhan, wala na siyang mapaghingahan ng tulong. Siya pala mismo ang dinala ng dugo at ng sariling pamilya sa mga halimaw na ito. At ngayon, habang ang mga nilalang ay sabay-sabay na tumitindig, nag-aabang, at ang balete nagsisimula ng bumuka ang ugat upang siya ilamunin, narinig niyang muli ang tanong na umuukit sa kanyang utak. Hindi ka makakatakas. Handa ka na ba? Ngayon, mga tagapakinig, ako'y magtatanong, ano ang gagawin niyo kung kayo si Aling Rosa? Mananatili ba kayo at tatanggapin ang kapalaran, o lalaban kahit tila imposible? Sa palagay niyo ba, may tsansa pa siyang mabuhay? Hawak pa rin ni Aling Rosa ang basket na ngayon ay punong-puno ng basag na garapon. Ang usok na nanggagaling mula rito ay kumakapit sa kanyang balat, parang may buhay, at bawat paghinga niya ay maihalong sigaw ng mga kaluluwang nakakulong. Sa gitna ng lahat, nakatayo ang nilalang nakamukha ng kanyang ina, nakangiti, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay pulang-pula. Rosa, anak, sumama ka na. Sa dugo mo nakatali ang lahat ng ito. Ikaw ang tagapagmana, ikaw ang magdadala sa amin sa kasaganaan, bulong ng halimaw na puno ng lambing, ngunit sa ilalim ng tinig ay maihalong utos at pananakot. Nanginig siya, pinilit lumapit sa puno ng balete. Ang mga nilalang sa paligid ay sabay-sabay na umaatungal, parang hinihila siya papalapit. Ang mga bata ay umaakyat sa mga dingding na parang mga gagamba, ang mga aso ay humahabol ngunit tila may utos na pigilan pa muna, at ang matandang babae patuloy na bumubulong ng panalangin na lalong nagpapabigat ng hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, may tumibok na kakaibang lakas sa kanyang dibdib. Kung totoo ngang dugo ko ang may dala ng sumpa, baka dugo ko rin ang kayang pumuksa rito. Humigpit ang hawak niya sa isa pang garapon ng burong isda, ang natitirang buo. Sa halip na ipagtanggol lang ito, dahan-dahan niyang binasag ang garapon sa kanyang sariling kamay. Tumilamsik ang dugo niya, humalo sa asim ng burong isda, at sa isang iglap ay parang mailindol na dumaan sa baryo. Napaatras ang mga nilalang, nagtakip ng mga mata. Ang ilan ay nagbitak ang balat, bumagsak at kumislot-kislot sa lupa. Ngunit ang halimaw na ina ay hindi umatras, sa halip ay mas lalo itong umiti. Ayan! Ayan ang hinihintay namin. Ang dugo mo. Ikaw ang magbubukas ng lagusan. Mula sa balete, bumuka ang pinakaugat. Ang lupa'y naghiwa-hiwalay at isang napakalaking bibig ang lumitaw,
parang bunganga ng isang halimaw sa ilalim ng lupa. Ang mga kamay na itim ay nagsilabas, sabay hila sa paligid. Ang mga nilalang ay nagbuni, sumigaw, tila nagdiriwang. Ngunit si Rosa ay halos mawala ng ulira. Hindi ako magiging bahagi nito, sigaw niya, sabay hawak sa pinakamatulis na basag ng garapon. Wala siyang sandata kundi ang sariling dugo at ang amoy ng burong isda. Sinaksak niya ang sariling palad at ipinahid ang dugo sa isang piraso ng isdang nabuo mula sa garapon. Nang ihagis niya ito sa mismong bunganga ng puno, isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw, na tila nagmula sa libo-libong kaluluwang nakakulong. Nayanig ang buong baryo. Ang mga nilalang ay nagsimulang magliyab, isa-isa ay nagdurugo ang kanilang mga mata. Ang mga aso'y humagulgol bago tuluyang gumuho. Ngunit ang halimaw na ina ay lumapit pa rin, kahit ang balat nito ay nagbibitak. Anak, hindi mo kayang talunin ang sarili mong dugo, sabay hawak nito sa kanyang braso. Napasigaw si Rosa, dahil ang haplos na nilalang ay parang apoy na dumidikit sa kanyang balat. Magiging isa ka sa amin, wala kang pagpipilian. Ngunit sa huling sandali, pinilit niyang itulak ang sariling ina papasok sa mismong bitak ng balete. Sa lakas ng kanyang galit at desperasyon, sumabog ang natitirang garapon ng burong isda, at ang lahat ng amoy, dugo, at usok ay sabay-sabay na pumasok sa bunganga ng puno. Sumigaw ang halimaw, isang sigaw na yumanig sa lupa. Ang anyo ng kanyang ina ay unti-unting nagbago, mula sa isang tao, naging isang nilalang na puro ngipin at mata. At habang hinahatak ito ng mismong mga kamay mula sa ilalim ng lupa, nakatingin pa rin ito kay Rosa, sumisigaw ng, hindi ka makakatakas sa dugo mo. Tuluyan nang lumubog ang halimaw sa lupa, at kasabay nito'y naglaho ang karamihan sa mga nilalang. Ang baryo ay napuno ng abo at usok, parang walang natira kundi anino at halakhak na mahina, ngunit nakakapanindig balahibo. Hingal na hingal si Rosa, sugatan, at halos mawalan ng ulirat. Akala niya itapos na ang lahat. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niya ang batang babae na kanina ay walang mukha. Ngayon, nakatayo ito ilang hakbang ang layo, at dahan-dahan ay nagbabalik ang itsura nito. May mukha na itong bata, inosente, nakangiti. Salamat, Aling Rosa, bulong nito, bago tuluyang naglaho. Nabunutan siya ng tinik sa dibdib, kahit pa hindi niya maipaliwanag kung sino o ano ang batang iyon. Ngunit bago siya makalabas ng baryo, biglang lumamig ang hangin. Sa lupa kung saan lumubog ang balete, unti-unting sumibol ang bagong puno, mas itim, mas malaki, at ang ugat nito'y kumakalat palayo. At mula sa hangin, narinig niyang muli ang tinig ng kanyang ina, babalik ako, anak, at kapag bumalik ako, hindi na ikaw ang tatakbo. Napatigil si Rosa, halos mapaiyak. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. At ngayon, habang lumalakad siya palayo, duguan at sugatan, isa lamang ang tanong na gumugulo sa kanyang isipan, hanggang kailan siya makakatakas sa sumpa ng kanyang sariling dugo. Mga nakikinig, kung kayo ang nasa sitwasyong ito, ano ang gagawin ninyo? Lalaban ba kayo hanggang huli o susuko sa puwersang hindi nyo kayang unawain? Sa tingin nyo ba, may pag-asa pang makaligtas si Aling Rosa, o sinimulan na niya ang isang sumpang wala ng katapusan? Madilim na ang langit nang tuluyang makalabas si Aling Rosa mula sa baryong iyon. Ang kanyang mga sugat ay patuloy na dumudugo, at ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. Wala nang halimaw na humahabol, wala nang asong naglalaway o mga batang gumagapang sa dingding. Ngunit ang katahimikan ay mas nakakatakot, parang lahat ng ingay ay nilamon ng isang puwersang nagtatago lang, nagmamasid, naghihintay. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, ramdam niya ang lamig na parang gumagapang sa kanyang mga buto. Sa bawat paghinga, naaamoy pa rin niya ang matapang na asim ng burong isda na nahalo sa dugo niya. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ba o talagang naroon pa rin ang mga usok ng garapon na binasag niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang pilit niyang pinupunasan ang dugo gamit ang kanyang basahan, pero imbes na luminis, lalo lang itong kumakalat, parang ayaw nang umalis sa kanyang balat. Nang makarating siya sa gilid ng sapa kung saan siya unang dumaan, sandali siyang napahinto. Ang tubig ay tila payapa, ngunit nang sumilik siya, hindi sarili niyang mukha ang nasilayan. Nakita niya ang anyo ng kanyang ina, nakangiti, nakatitig sa kanya mula sa ilalim ng agos.
Napaatras siya, muntik ng madulas, ngunit pagkukurap niya, wala na ito, muli na namang ang sarili niyang pagod at dugo ang mukha ang nakikita sa tubig. Kinabog ang dibdib niya. Guni-guni lang ibulong niya sa sarili, ngunit hindi siya makumbinsi. Pagdating sa dulo ng daan, nakarating siya sa mismong baryo kung saan siya nanggaling. Doon ay sinalubong siya ng ilang kababaryo na matagal nang nag-aalala sa kanyang pagkawala. Ang ilan ay nagtataka sa itsura niya, basang-basa, duguan, nanginginig. Ang ilan ay agad lumapit upang tulungan siya. Aling Rosa, ano nang nangyari? Bakit ka ganyan? Tanong ng isang kapitbahay. Ngunit hindi siya makasagot. Paano niya ipapaliwanag ang nakita niya? Paano niya sasabihing ang mga halimaw ay nagmumula sa sarili niyang dugo? Sa halip, napaupo na lang siya sa lupa, tulalang nakatitig sa kawalan. Hindi siya umiiyak, hindi rin sumisigaw. Ngunit ang mga mata niya ay parang basag na salamin, nakakakita pa ngunit hindi na kayang magpaliwanag. Ipinasyang dalhin siya ng kanyang mga kababaryo sa kanilang bahay. Pinahinga siya, pinainom ng tubig at pinakain ng kaunti. Ngunit kahit anong gawin nila, nanatiling mabigat ang hangin sa paligid ni Rosa. Para bang may dala siyang sumpa na hindi nakikita ng iba. Kinabukasan, ikinuwento niya ang bahagi lamang ng kanyang karanasan. Sinabi niyang may mga halimaw sa baryong iyon, may mga nilalang na nakatali sa matandang puno ng balete. Ngunit hindi niya binanggit ang kanyang ina, hindi rin ang batang babae, at lalong hindi ang dugo niya na naging susi sa lahat. Natakot siya na baka hindi siya paniwalaan, o mas masahol pa, baka sila'y maging sunod na biktima. Kaya't pinili niyang manahimik sa mga detalyeng iyon. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi pa tapos. Gabi-gabi, napapanaginipan niya ang mga mata ng kanyang ina, ang tinig na paulit-ulit na sinasabi, babalik ako. Sa bawat pagdilat niya mula sa bangungot, madalas ay may amoy ng burong isda sa kanyang silid, kahit na wala namang garapon o pagkain sa paligid. Minsan, naririnig niya ang yapak ng mga batang tumatakbo sa labas ng kanyang bintana, kahit 10 oras ng gabi at wala namang bata sa kalsada. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng lampara, napansin niya ang kanyang mga palad. Ang sugat na galing sa basag na garapon ay hindi pa rin tuluyang naghihilom. At sa bawat patak ng dugo na lumalabas, parang may mga maliliit na anino na gumagapang palayo, papasok sa sahig. Mabilis niya itong tinakpan, nanginginig ang kamay. Ngunit narinig niyang muli ang bulong mula sa dilim, anak, hindi ka makakatakas. Nasa iyo na kami. Napapikit si Rosa, pilit pinapalakas ang sarili. Hindi ako susuko, bulong niya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang namatay ang lampara. Nabalot ng dilim ang buong silid. At mula sa sulok, nakita niyang dahan-dahan na namumuo ang hugis ng isang puno, itim, baluktot, ang mga ugat ay kumakalat sa sahig ng kanyang bahay. Sa huling pagkakataon bago siya napasigaw, narinig niyang muli ang tinig ng batang babae, malinaw at malapit, salamat sa pagbabalik ng mukha ko, Aling Rosa pero ngayon, ikaw naman ang mawawalan. At pagkatapos, pumatak ang lamig na parang yelo mula ulo hanggang paa ni Rosa, iniwan siyang hindi makagalaw. Mga nakikinig, sa tingin ninyo ba tapos na ang lahat para kay Aling Rosa? O baka nagsisimula pa lamang ang mas malaking bangungot na dala ng kanyang dugo? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, mananatili ba kayong lumaban o tatanggapin ang sumpa at maging isa sa mga nilalang ng dilim? Ipaalam ninyo sa akin ang inyong sagot sa komento. At kung gusto nyo bang masundan pa ang kwentong ito, baka sakaling may susunod pang kabanata.